Lahat ay nagkasala. Wala po ritong makakaligtas sa pahayag na ito ng Biblia nang lahat ay nagkasala. Kanya nakakaalam ng mabuti at hindi gumagawa. Ito'y kasalanan sa kanya. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi lamang sa paggawa ng masama na ipinagbabawal, kundi sa hindi paggawa ng mabuti na ipinag-uutos. Halimbawa, alam mo, mabuti ang makinig ng salita ng Diyos. Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Sa makatwid, yung mabuti na alam mo na hindi mo nagagawa, yun ay kasalanan. Sa karaniwan, ito sa English ay sin of omission. Ang ibig sabihin, yung pagsalangsang, sin of commission. Pero nagkakasala ka hindi lamang sa paggawa ng masama, kundi sa hindi paggawa ng mabuti na alam mo na dapat gawin. Sin of omission. You omitted something good. You know it is good. It is your duty. It is your responsibility. Halimbawa, may nakita kang bata na naglalaro ng pusporo at kandila. Hindi mo sinaway. Maya-maya, may nakita kang malaking usok, nagliliyab yung apoy, yung bahay. Ano ang bahagi mo sa pagkasunog sa bahay? Sa hindi mo pagsaway sa bata. Sin of omission. Dapat ay sinaway mo yon. Subalit hindi mo sinaway. Nagkasunog. Indirectly, may kasalanan ka. Yung bata, lalo na kung musmus yan, kung yan ay mga 6 years old o 5, wala pang kamuwang-muwang yun eh. Ang nakakita sa kanya at pinabayaan siya maglaro noon, yun ang kasalanan ng hindi paggawa, sin of omission. Kaya sin of commission, sin of omission, mayroon pang definition ang kasalanan na medyo pino na ito ay para sa mga mananampalataya. Paggawa ng hindi ayon sa pananampalataya, kasalanan yun. Mababasa po natin yan sa Romans 14, sa verse 23. Anumang hindi sa pananampalataya. Sa makatwid, sa tatlong definition na ito ng kasalanan, saklaw ang lahat. Maaring hindi ka mag-guilty, ma-proven guilty sa pagnanakaw, sa pagnangalunya. Pero sa iba, sa hindi paggawaan mo ng mabuti, sa hindi mo paggawa ayon sa pananampalataya, nagkakasala ka. Kaya lahat ay nagkasala. Kaya lahat ay nangangailangan ng Ebanghelyo at ang mensahe ng Ebanghelyo sa mga makasalanan, magsisi. Sumampalataya at magsisi. Sino ang sasampalatayanan mo? Si Kristo. Ano ang pananampalatayan mo kay Kristo? Na siya, bagamat siya ang bugtong na anak ng Diyos, ay binigay ang sarili para sa atin. Yan po ang mensahe ng Ebanghelyo na si Kristo ay namatay para sa atin. Tayo ang dapat mamatay, pero si Kristo ay namatay para sa atin. Parang yung kanyang pagkamatayan ay hindi para sa kanyang sarili, kundi yung kasalanan natin ay nangangailangang may kaparusahan. Anong kaparusahan? Sa Biblia, sin must be punished. At ang kasalanan ay kamatayan. Death is the payment. This is the penalty for sin. Kamatayan. Ang ibig sabihin, ang kasalanan ay napakasama na ang makasalanan ay dapat maparusahan. At yan palagi ay sa hustisya. Sa hustisya ng Diyos, ang kasalanan na pinaparusahan. Sa hustisya ng tao, ang kasalanan ay pinaparusahan. Ngayon nga ay may balak sila na ibalik ang death penalty. Bakit? Ay nawalan ng takot sa batas. Ang batas ay nakakatakot kung
strikto. Pero pag walang tawag po niyan, ngipin. Ang kaparusahan, ang penalty sa sin, yan ang ngipin ng batas. Pag nawala yan, tatawa-tawanan ka. Kasabihan yan ay para kang leon na walang ngipin. Sino ang matatakot sa leon na nakapusteso pala? Walang ngipin. Pero ang ngipin ng kautusan ay parusa. At sa Diyos, ang kasalanan ay dapat maparusahan. Ganyan ang hustisya ng Diyos.